in the gym with Freddie Roach because his mom. Oh! Down goes Elvis Rodriguez, and he's in bad shape after that shot that Gino Rodriguez landed on the top of his head. He claims it was a forearm to the head. Let's take a look at the replay if we get there as Rodriguez on the hunt once again, landing a... Welcome back mga bossing. Sa video na ito ay kilalanin natin ang binansagang silent beast sa welterweight division. Si Gino Santa, Ana Rodrigo, mas kilala sa mundo ng boxing bilang Gino the Silent Beast Rodrigo, ay isang boksingerong Pilipino na nag-umpisa ng kanyang profesional na karera noong 2017. Kilala siya sa kanyang agresibong estilo ng paglaban na may malakas na atake at patuloy na pressure sa kalaban, kaya tinagurian siyang the Silent Beast sa loob ng ring. Nagsimula ang kanyang boxing journey sa Pilipinas, ngunit nagkaroon din ng mga ilang laban sa labas ng nasabing bansa. Let's go at balikan natin ang mga notable fights ng ating bida. Bilang kanyang pangatlong match pa lamang ng pagiging pro boxer, agad nang nasubok ang kanyang husay at bagsik laban sa multi-regional at international na champion at veteranong fighter na si Vinvin Rufino. Bago ang laban, si Vinvin Rufino ay hawak ang record na 38 wins, 17 loss, 3 draws at may 17 wins sa pamamagitan ng knockout, habang ang ating bida ay may 2 professional bouts pa lamang. Sa kartada pa lamang, di hamak na mas napakalawak ng agwat nilang dalawa sa usapang karanasan. Ang laban sa pagitan ni Gino Rodrigo at Vinvin Rufino ay naganap noong the 16th of December 2017 sa Elorde Sports Center sa Parañaque City. Sa laban na ito, si Gino Rodrigo na nasa maaga pa lang na bahagi ng kanyang karera ay nanalo laban kay Vinvin Rufino. Ang resulta ng laban ay technical knockout TKO pabor kay Gino Rodrigo. Ang tagumpay na ito ay mahalagang panalo para kay Rodrigo dahil si Vinvin Rufino ay isang mas veteranong boksingero noong panahong yon na may mas maraming laban at karanasan sa professional na boxing scene. Ang panalong ito ay nagpakita na si Gino Rodrigo ay isang boksingerong may potential at lakas na nagpapatunay ng kanyang kakayahang manalo sa pamamagitan ng knockout kahit sa mga mas veteranong kalaban. Ito ay bahagi ng kanyang maagang pag-akyat sa mundo ng boxing na naghulma sa kanyang agresibong estilo na kilala siya ngayon. Matapos ang mga winning streaks ng ating bida, muling nasubok ang kanyang tibay at galing nang harapin niya ang nakakatakot na boxer na si Roberto Gonzalez na may record na 28 wins, 6 losses at 17 wins sa pamamagitan ng knockout. Mahalagang ang mga laban ni Gino Rodrigo laban kay Roberto Gonzalez dahil itinuturing si Gonzalez na isa sa mga pinakaiwasang boksingero sa Pilipinas noong panahong iyon. Nagharap sila ng 2 beses at parehong matagumpay si Rodrigo. Naganap ang unang laban nila noong Hulyo 2021. Sa laban na ito, ipinakita ni Rodrigo ang kanyang agresibong estilo. Kahit na si Gonzalez ay isang veterano na may 28 panalo, hindi nag-atubili si Rodrigo na makipagpalitan ng suntok. Kinontrol niya ang laban sa pamamagitan ng paglalagay ng pressure kay Gonzalez. Sa huli, nanalo si Gino Rodrigo sa pamamagitan ng TKO technical knockout. Ito ay isang malaking tagumpay para sa kanya dahil pinatunayan niya na kaya niyang manalo sa isang matibay at respetadong kalaban. Sa sumunod na taon, muling nagharap ang dalawa noong Marso 2022. Ginamit ni Rodrigo ang kanyang pamatay na kombinasyon ng suntok sa katawan at sa ulo at paulit-ulit niyang hinahabol si Gonzalez. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging mas agresibo ni Rodrigo, ipinakita ni Gonzalez ang kanyang tibay. Umabot ang laban hanggang sa huling round. Sa huling bahagi ng ika-6 na round, nagawa ni Rodrigo na magpatama ng isang matinding overhand hook na nagpabagsak kay Gonzalez.
Hindi na nakatayo pa si Gonzalez at nanalo si Gino Rodrigo sa pamamagitan ng knockout. Ang dalawang panalong ito ay nagbigay ng malaking boost sa karera ni Rodrigo. Ipinakita niya na hindi lang siya basta-basta boksingero, kundi isa siyang silent beast na kayang talunin ang mga seryosong kalaban. Dahil sa mga panalong ito, nakilala siya sa boxing community bilang isang boksingerong may lakas at determinasyong hindi uurong. Noong Setyembre 2023, hinarap ng ating bida ang pambato ng Indonesia na si Alvius Moufani. Ang laban ay nagsimula sa agresibong estilo ni Rodrigo na siyang signature niya. Agad niyang nilagyan ng pressure si Moufani na isang boksingero mula sa Indonesia. Sa kabila ng pagtatangkang lumaban ni Moufani, mas nangingibabaw ang lakas at bilis ng suntok ni Rodrigo. Sa huli, nanalo si Gino Rodrigo sa pamamagitan ng knockout sa laban. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan kay Rodrigo na muling bumalik sa win column at nagbigay ng momentum sa kanyang karera. Matapos ang panalo, sinundan niya ito ng isa pang tagumpay laban kay Monico Laurente noong Pebrero 2024. Nagharap sina Gino Rodrigo at Monico Laurente noong Pebrero 2024 sa Pilipinas sa isang 8-round junior welterweight na laban. Si Laurente ay isang veterano na may maraming laban. Mula umpisa, si Gino Rodrigo ang naging mas agresibo. Ginamit niya ang kanyang trademark na estilo ng walang tigil na pag-atake na nagdulot ng matinding pressure kay Laurente. Pinakita ni Rodrigo ang kanyang lakas kung saan nagawa niyang makuha ang panalo sa pamamagitan ng knockout. Ang panalo na ito ay nagpatunay sa kanyang kapangyarihan at kung bakit tinagurian siyang The Silent Beast. Mahalaga ang panalong ito para sa karera ni Rodrigo dahil ito ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at nagtulak sa kanya sa mga mas malalaking laban. Pinakamalaking tagumpay sa boxing career ni Rodrigo at itinuturing na isa sa mga pinakamalaking upset ng taon ay naganap noong the 4th of March 2025. Bago ang laban, si Matthew Lefty Guns Gonzalez ay isang undefeated na boksingero mula sa Puerto Rico na may record na 15 panalo, 0 talo at 1 tabla. Siya ay itinuturing na isang prospect sa junior welterweight division at marami ang umaasa na aabot siya sa world title shot. Ang laban ay ginanap sa 2,300 arena sa Philadelphia, USA at si Gonzalez ay may home court advantage. Si Gino Rodrigo naman ay dumating sa laban na may record na 12 panalo, 2 tabla. Bagaman may reputasyon siya bilang isang tough na boksingero, marami ang hindi nagbigay ng tsansa sa kanya laban sa undefeated na si Gonzalez. Isa pa, ito ang pangalawang beses pa lamang nalalaban si Rodrigo sa Amerika. Nagsimula ang laban nang may pag-iingat ang dalawang boksingero. Gayunpaman, sa loob lamang ng 57 segundo ng unang round, naganap ang hindi inaasahan. Si Rodrigo gamit ang kanyang agresibong estilo ay nagbigay ng pressure kay Gonzalez.
Sa isang biglaang at mabilis na pagkilos, nagawa ni Rodrigo na magpatama ng isang malakas na overhand right sa mukha ni Gonzalez. Kahit na nagawa ni Gonzalez na makatayo, mabilis na sinuri siya ng referee na si David Breslow. Nakita ng referee na si Gonzalez ay nanginginig pa at hindi na kaya pang ipagpatuloy ang laban. Idineklara na technical knockout TKO ang panalo ni Gino Rodrigo. Ang laban na ito ay isang perpektong halimbawa kung paano maaring magbago ang takbo ang isang boxing career sa isang iglap at kung paano ang isang underdog ay maaring magbigay ng sorpresa. Ayon mismo kay Rodrigo, hindi niya inaasahan na ma-knockout niya si Gonzalez. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay suntukin ang kalaban. Ito ay nagpapakita ng kanyang simple at epektibong diskarte sa loob ng ring. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Muli, salamat sa laging pagsubaybay. Mag-iingat ang lahat at God bless.